away. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light. All this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Come near, my children, do not fear. I come to bring you good news of cheer, a joy to share to all the people of the world. As she walked, she did not touch her feet upon the ground she tread, and blades of grass never been an inch, and blades of grass never been an inch. All this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. habang pinararangalan natin ang mahal na bira ng Nazaret sa loob ng ating pagnonobena para sa kapistahan niya. Alalahanin din natin at gunitain ngayon ang obispo at pantas ng simbahan na si San Juan Crisostomo. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, At at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayanan ang obispong San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit
buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ngayoy nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling na naiatang sa akin, sa Aba ko. Kung hindi ako ipapangaral ng mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hinihintay. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang di ako pagkuha ng inauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit inaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Ako'y nakapagbigay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita. Upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito, alam ninyo ng mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtanin ninyo ang gantimpala. Lahat ng maglalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ang isang butong na panandalian lamang. Ngunit ang butong na inahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ngayon tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo ay aking mahal na Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na nakalinga sa tabi ng iyong altar, o poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, magsasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa iyo'y nakarating. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino man ang gawin ay matuwid at marangal. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo,
kami ay pabanalin mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kaniyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kaniyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid. Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita ka ng mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Our readings for today encourage us to do our best. Yung ibigay natin ang lahat ng makakaya natin sa lahat ng mga ginagawa natin. Sa pag-aaral, sa pagnenegosyo, sa pagtatrabaho, sa ating pakikipagkapwa-tao, sa ating mga mahal sa buhay, sa ibang tao, sa ating ministeryo, sa ating bukasyon, sa ating relasyon sa Panginoon. Sapagkat doing our best leads to best results. Mas marami tayong natutunan, mas nahon ang ating mga talents, mas nagiging maganda ang ating relasyon sa Diyos sa ating kapwa-tao, mas nagiging mabuting tao tayo. Hence, we become different from the rest. From the rest who are just content with what's happening in their lives. From the rest who just let things happen rather than making things happen. From the rest who live mediocre lives. Sa Tagalog, nagiging iba tayo. At di ba, base sa ating expression, pag sinabing iba yan, ibig sabihin, the best yan. Ibang mag-aral yan. Ibang maglaro ng basketball yan. Ibang makisama yan. Ibang magtrabaho yan. Iba ang kabanalan yan. Iba ka tatay. Iba ka nanay. Anak, iba ka. Ibig sabihin, the best ka. At kailangan natin ng mga taong ganito will always give and do their best para maggabayan tayo sa mas magandang antas ng buhay. And I say, tayo, hindi lang sila, sapagkat sa tagumpay ng mga taong ibinibigay ang kanilang best, kasama, apektado ang ating buhay. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Crisostomo. Saan siya nakilala? Sa kagalingan niya
sa pagkasermon. Alam po ninyo, madali naman ding mag-sermon eh. Pinag-aralan naman namin ito sa loob ng maraming taon. Lalo pat kung matagal ka ng pare. Alam mo na ito eh, kahit nakapikit, kaya mong ipaliwanag. Pero kung paano mo sasabihin na maapektuhan ng tao, mamumove ang tao, makapag-iisip ang tao, ma-relate ng tao, yung salita ng Diyos bilang buhay sa kanyang buhay, yun ang mahirap. Kinakailangan mong ibigay ang best mo at yun, isa Juan Crisostomo. Kaya dahil sa kanyang mga pangangaral, ang daming taong nagbalik loob sa Diyos. Sa kanyang pagbibigay ng kanyang best, nadamay ang tao. Tumaas ang antas ng buhay ng tao. O di ba? Itong nakaraan lang, tumaas ang antas ng Pilipinas sa world stage dahil sa mga atleta natin sa Olympics who gave their all, who gave their best. Hindi lamang minsang napuri ang mga Filipino nurses abroad as best in caring for the sick. Kung paanong kapag best ang ating relasyon sa Diyos, kapag meron kang best dad, best mom, best child, best friend, o hindi ba? Laging may bright spot sa buhay sa kabila ng mga problema. May stabilizer, may kasama ka, may aasahan ka, may pagmamalaki ka, may suporta ka. Iba ang pakiramdam whenever a best person in our life is around. Damay tayo sa kanilang tagumpay. Ito ang nakita ko na isa sa mga sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Kailangan natin ng mga taong ganito na aakay sa atin sa magandang antas, kalidad ng buhay. Not just materially, but also spiritually. Kasi ang sabi niya dito sa atin, huwag tayong maging mga bulag na taga-akay. Kaya dapat, someone will give his or her best, will dare to become different from the rest. Yung magiging iba. Kasi, sa totoo lang, ano ba naman ang ating karapatang mang-akay ng sino man? Eh pare-pareho tayong makasalanan. Pare-pareho tayong may puwing sa ating mga mata. Ang sabi sa John 1 verse 8, sino mang nagsasabing wala siyang kasalanan ay sinungaling. Wala sa kanyang katotohanan. Because the truth is, all of us have sinned and have fallen short of the glory of God. Romans 3:23. Pero hindi ibig sabihin, wala na dapat among us ang maging taga-akay. Sapagkat kung wala sa ating aakay, ay daig pa natin ang may bulag na taga-akay. Sapagkat pare-pareho lang tayong magiging bulag na taga-akay, mas lalong walang malarating ang ating buhay. We need guides. We need people who will step up, who will give their best, who may not necessarily be sinless on this side of life, but by giving their best to sin less. Hindi mangyayari na wala sa atin o magkakaroon sa atin ng taong walang kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Pero po pwedeng mayroong gawin ang lahat ng kanyang magagawa para kung magkaroon man siya ng kasalanan ay kaunti lang. Yun yung nakita ko na ini-insinuate ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Kung magkaroon man tayo ng puwing, huwag namang dahilan. Huwag namang gatroso.
magkakaroon tayo ng kasalanan, wag naman yung sobrang laki, sobrang lala, sobrang dami, tapos paninindigan pa natin, dala ng yabang natin. Pag ganyan, wala ka talaga makikita. Hindi ka na talaga magiging mabuting taga-akay ng sinuman. Mabubulag ka na. Pero kung magsisikap tayo sa tulong ng Diyos, na puwing lang, liit lang, maliit na puwing, nakakakita ka pa rin, makakapagbigay, direksyon ka pa rin, makakapag-akay ka pa rin. Of course, hindi ko sinasabing ang maliit na kasalanan ay okay lang. Ang sinasabi ko, mas po pwede tayong gumabay ng sino man kapag maliit lang, konting-konti lang ang ating kasalanan. At yun ay mangyayari if we'll always give our best. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, pansinin po ninyo, yun din ang encouragement sa atin. Run as to win. Tumakbo daw tayo para manalo. It's one way of saying, we always give our best so that we will become the best person God wants us to be. Upang mas matupad ang mga best things na balakin niya sa buhay natin na makakaapekto sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Walang mangyayari kung pare-pareho lang tayo. Pare-pareho lang na makasala, pare-pareho lang hindi pwedeng maging taga-akay. Pare-pareho, tingnan po ninyo ang bansa natin. Hindi ko alam kung nasabi ninyo sa sarili niyo o nasabi niyo sa iba, pare-pareho lang ang mga namumuno sa atin. Mapapalitan pero gayon din. Also, alam naman natin, meron din namang iba who are giving their best sa public service. Best sa integrity, best sa serbisyo, best sa paglilingkod. The thing is, alam natin, kaya masyado silang na-overpower ng mga tiwali. Na tayo rin naman na may kasalanan. Sapagkat tayo nagluluklok sa kanila sa kapangyarihan. At tayo rin naman ang hindi nagde-demand sa kanila na ibigay nila ang best sa paglilingkod nila. Marami sa atin, mangitian lang, makamayan lang, mabigyan lang ng konting pera, okay na. Kaya, nakontento na lang tayo, na ganito na lang tayo. Hindi natin alam ang best na deserve natin, na gusto sa ating ibigay ng Diyos. Kaya lang, we are not striving for it. We are not striving for what is best, for what is excellent. Gayun din sa pamilya natin. Walang mangyayari kung pare-parehong hindi magbibigay, kung pare-parehong mayabang, kung pare-parehong walang pangarap sa buhay, kung pare-parehong galit ang paiiralin, kung pare-parehong nagsisiraan, kung pareho kayong mag-asawa na walang trabaho, kung pareho kayong mag-asawa na walang pangarap para sa mga anak ninyo, kung pareho kayong mag-asawang nagloko, kung pare-pareho kayong magkakapatid na hindi magtatapos ng pag-aaral, kung pare-pareho kayong magkakapatid na hindi susuporta sa magulang, kung pare-pareho kayong mga magkakapatid na mag-aaway-away dahil sa mana, kung pare-pareho kayong mga magkakaibigan na puro good time, walang direksyon sa buhay, at hindi magbabawalan sa kasamaan, kundi magkukonsentihan. O hindi ba, tingnan po ninyo yung mga naaksidente. Halimbawa, pagkatapos ng mag-inuman, kung meron bang matinu-tinu dyan na hindi lasing, paalisin ba niya yung nagsasabing, alis na ako, away na ako. Alam mo magdadrive ng motor. Kung may matino dyan, kung may hindi lasing dyan, sabi, wag kang malis, lasing ka eh. Hindi, pare-parehong lasing. Sige pare, ingat ka. Ingat, lasing ka eh. Walang mangyayari.
Kung pare-parehong hindi mag-aalaga sa magulang, kung pare-parehong hindi magsisikap, kung pare-parehong kuripot at hindi magbibigay. Di ba? Kaya nga, kadalasan ng daing ng mga breadwinner ng pamilya, bakit puro na lang ako? Bakit ako na? Ang bigat-bigat na ng balikat ko. Parang yung isang caption na nakita ko minsan as regards Risa Hontiveros. Hindi ko maalala yung caption na nanap ko pero parang sinasabi sa caption, tatagan mo pa Riza. Kayo. Kasi parang siya yung bright spot ngayon without delving on it any further. Siya ang pupwedeng sabihin na isa sa mga matitino ngayon. Anyway, sa pamilya and again. Kaya bigat ang breadwinner kasi nga lahat dapat nagbibigay ng best nila. Kaya lang yung iba makasarili, mayabang, selfish talaga, iniisip ang sarili bago ang pamilya, bago ang iba. Kaya huwag ka na rin nagtaka kung bakit ikaw yung napapagod. Kasi ikaw yung nagiging iba. Alam po ninyo, isa sa mga senyalis daw ng katapusan ng mundo ay yung magkakaroon na ng mga bulag na taga-akay. Yung mawawala na yung tao ng mga gagabay. Yung lahat tayo magiging pare-pareho na lang. Na wala ng pagpapahalaga sa katotohanan. Na ang lahat ay magiging masama na lang. Na ang lahat ay mamumuhay na sa kasala. Yun daw. Isa yun sa magiging katapusan. In the same vein of thought, na magiging katapusan ng ating bayan, ng ating pamilya, ng ating buhay, maging ng ating pananampalataya, kung wala nang magbibigay ng best nila, kung wala nang magde-dare to become different, kung wala nang magsasakripisyo upang maging iba. Kung lahat tayo nasa ibaba, maghahatak-hatakan na lang tayo. Kinakailangan may mag-step up, kinakailangan may umangat upang mahatak natin ang iba. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo ko na maging iba. Kung kinakailangan magsakripisyo, magsikap at mahirapan, gagawin ko, tatanggapin ko, tulungan mo lamang po ako. Sapagkat kung minsan dala ng aking pagiging iba, nararamdaman ko na parang wala din naman akong kasama, walang suporta. Minsan parang hindi pa nakikita ang aking mga sakripisyo para sa kanila. Pero hindi ko hahayaan na matapos ng ganun lang ang aking pamilya, ang mga magaganda kong plano sa buhay,
at para sa aking mga mahal sa buhay. Tulungan mo ko na maitaguyod ito. Tulungan mo ko, Panginoon. Bigyan mo ko ng lakas. Hallelujah! Bigyan mo ko lagi ng pag-asa. Hallelujah! Iparamdam mo sa akin lagi na kasama kita. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng sakripisyo. Darating ang pagkakataon na makikita mo ang lahat ng bunga ng mga pagtatsaga, pag-isikap, pagtitiis. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At balang araw makikita nila na iba ka. Iba ka talagang magmahal. Iba ka talagang magsakripisyo. Iba ka talaga. Pagpapala ka, biyaya ka, regalo ka. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Na para ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Kadakilaan sa tinapay at alak na laan, patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon'y inaalala, pasasalamat sa iyong dambana. Kadakilaan sa tinapay at alak na laan, patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong dugo ay umagos upang linisin puso naming lipos. Pagmamahal mo ay nadarama sa pagsuyap sa bawat gunita. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan, patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa aming iyong sambayanan.
kaligtasan. Halik sa langit sa amin iyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin, yayamang sa kanyang tagupilin iniaalay namin ng buong puso ang sarili naming upang ikaw ay purihin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangasiwa sa bayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kalangitan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nanawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y naman. Ibinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming inahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kisama po si Joyce, Louie, Juliana, Paulina, Francisca, Gregorio, Luisa, Ada, Dante, Benjamin, Nelly, Paulino Inday, Alfredo, Mark, Vicky, Joselito Percy Gaudiosa, Jonggaso Maria Soseso, Erolito So, Monsignor Rani Trilliana, Carmela Jacinto, Miguela, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakisama po sa panalangin ang pagdiriwang ng kaarawan na ni Feli de la Cruz at ni Mika Alejandro. Tumawag tayo sa Ama. namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat.
at sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit. 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 Salamat. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang laging ibinibigay ang kanyang best sa atin. Minamahal niya tayo, tinatanggap niya tayo, inaanyayahan niya tayo. Mapalad tayong lahat na inaanyayahan niya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa Diyos at ako'y binago nang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong umaga ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya.
ang nadarama kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin Siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin Siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin Siya. Upang purihin Siya. Upang purihin Siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pag-asalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inangliyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kawalang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maupo muna po tayo para sa pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina. Pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Nazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig, napalusot na bulaklak na lumbalik. O Birhen
Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakta linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging darisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakta linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Sa Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve, a declamamus exules Filii Evae, a te susperamus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitris, ut digni efficamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosi Virginis Matres Mariae corpus et anima, ut dignum Filii tubi habitaculum efficimera rentu, Spiritus Sancto cooperante preparasti, dat cuius commemoratione laetamu,
eius pia intercessione, abis statibus malis et a morte perpetua liberemo, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnet semper nobiscum. Amen. Palakpakan natin ang mahal na ina. Maupo tayo saglit. Maraming salamat po sa mga tumulong kanina sa amin sa Optical Mission, yung mga nag-assist, lalo na ang mga galing pa sa Centro Escolar University, Mission La Manila sa pangunguna ni Dr. Marlene Samson. Maraming salamat po sa inyo. Bukas po, September 14, meron pa rin po tayong healing mass sa umaga, 6. And then 7 a.m. po meron tayong street dancing competition. Ang mga participants po natin, salamat sa mga nag-participate na schools. School of Our Lady of La Salette, St. Margaret School of San Jose del Monte City, and Luzon Harmony High School. Maraming pong salamat sa inyo. September 18 po, yung bisperas ng ating nobenaryo, hindi na po 5 p.m. ha, 6 p.m. na din. Okay? September 18, hindi na po 5 p.m., 6 p.m. na din ang misa kasama ang ating mga minamahal na kaparian sa pangunguna ni Bishop Dennis Villarojo. Marami pong salamat sa inyo. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, Here is the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Tears sleep in our minds and hearts as once they fell at the Salette. Salamat po.